Good morning, world! Welcome to our new segment, Wow Pinoy! And I'm your host for today, Tina, and here's with me is Athalia Nicole. And now we will tackle about the Bayanihan since we've talked this just a little bit last segment. So we will talk about this entire vid or entire segment now. So we're back and we will tackle about one of the culture here in Philippines and the culture of Filipino, which is the Bayanihan. So what is Bayanihan, Ate Tin? So Bayanihan refers to the spirit of communal unity, cooperation, and mutual help, often demonstrated when people come together to accomplish a shared goal, especially in times of need. So yung mga Pinoy is hilig talaga sila mag-help, ganyan. So helping hand. yes. So when you need something or when you're when you're in need na mga financial or mga cars, like if you're going to travel and you don't have car, then they will let you borrow the car, like that. Or kapag lilipat ka ng bahay, they will help you transfer the things sa bahay ninyo. So that's the meaning of Bayanihan. So Ate Tis, do you have thoughts about the Bayanihan? So Bayanihan is, we will translate it first in Bisaya. Bayanihan in Cebuano is, they called it Dagyaw. Dagyaw is the Bisayan word of Bayanihan. So the Filipino tradition or working together to achieve shared goals. So ibig sabihin, Bayanihan is helping one another, like Atalia said, even sa financials, or you are able or capable to help even finances, and kahit sa anong bagay na gusto mong itulong, yun is isa na matatawag din po natin helping one another. Yes, so the origin of the word Bayanihan, the word comes from the Filipino root word bayan, which is meaning of town or community, and historically referred to people working together to help a family move their house. So yun nga, sinabi ko kanina, if you will move houses, like that. Meron din kasi tinatakol din kasi namin to sa school namin before, sa history or mga araling panlipunan ng mga subjects, na may picture talaga doon na kina-carry nila yung bahay kubo, ganon. So that was Bayanihan means. So how was Bayanihan traditionally practiced in Filipino communities? So traditionally, Bayanihan was seen when neighbors worked together to carry a house to a new location, literally lifting the structure on bamboo poles. So yun nga, so kine-carry nga nila yung house, sabi ko kanina, yung bamboo, ganyan. So sa inyo, sa time na titins, tinatakol din ba ito sa school? During our time, during my elementary days, we always tackled about Bayanihan, because Bayanihan is one of Filipinos culture, like what Atalia said, that both residents or the people surrounded by the community will, yun nga, sabi nga, will help each other and carry the bamboo house. I don't think so if meron pa bang ngayon, pero siguro yung bahay kubo na ibinibenta doon sa ibang lugar, yun nagkakaroon din ng Bayanihan, kasi di po siya pwedeng dalhin o bitbitin lang ng isang tao, kundi maraming tao talaga. It means community po talaga. Yes, so yun nga, no, kasi that is a Filipino culture. So why is the practice of Bayanihan so important in Filipino culture? Bayanihan reflects Filipino values of solidarity, mutual help, and cooperation. It fosters a sense of community, helping other people support each other in times of need. So yun nga, sabi naman titins, may solidary. So yung parang solid kayo, yung talaga kayo mga family, friends, ganyan. Yes, nagkakaisa. Yan yung term na gusto kong sabihin, nagkakaisa in terms of
of may needs ka, 'di ba? Mga financial but that is yung modern na yung mga financial need ganyan. Pero yung culture talaga dati is yung kubo na kine-carry. Binubuhat. Yes. So, what are modern examples of bayanihan? So I've said kanina, like mga financial na dito natin ngayon itatakal. So, modern examples of bayanihan include organizing community relief efforts during natural disasters, providing donations for those in need, or supporting frontline workers during a crisis like the COVID-19 pandemic. So for me, naranasan ko din to. Sa'yo, Ate Tis, naranasan mo bang parang mag-pack ng relief goods or mag-give, ganyan? Yes, I experienced it before during hindi ko matandaan kung tawag nito, Sendong or yung isa Pablo. pang, yung Pablo. We pack yung mga yung lahat ng mga gamit like mga dresses, mga pagkain. Doon mo talaga nakikita yung solidarity ng bawat isa, na nagkakasama-sama kayo through helping one another para iparating sa yung mga nangangailangan ng tulong na nasalanta ng bagyo. Hindi naman pwedeng titingnan lang po natin sila, pero yung pag-help po is, if you have love, Yes. isa din po yun sa Yung kusa talaga. Kasi pag hindi mo love yung gagawin mo, wala kang gagawin, kundi manood ka lang sa kanila na ganito pala yung at least magkaroon ka po ng idea. Kung hindi ka man nakatulong, at least in that some point, pwede mo ring sabihin na by next time na pag may mga, hindi naman natin, we are not praying for the disaster, no, but halimbawa na magkaroon o mangyari man, at least we do have ideas kung paano tayo tumulong at kusang gagawin po natin yung pagtulong. Yes, because also na-experience ko din yung mag-relief activities before but I think I was grade 5 or grade 6 that time na Bagyong Pablo din. Nag-help ako sa work ni Daddy before na nag-pack talaga kayo ng mga noodles, ganyan. Imagine guys, grade 5 or grade 6 pa lang ako, may experience na ako, and ewan ko, gusto ko na lang talaga mag-help. So, how does it feels na nakapag-experience ka fulfilling. Yes, fulfilling talaga yung feeling ko nga. Kasi, kawawa kasi yung mga nakikita ko sa TV, ganyan. Nilagay ko yung sitwasyon sa kanila, ganyan. What if ako yung ganun, diba? So, at least, may na-help ako, maskin kahit lang man sa pagre-repack ng mga pagkain. So, good effort na rin yun kasi yung yes, pagpapak ng mga ganung bagay is malaking yun kasi yung init tsaka pagod, yun yung doon eh. Oo nga, whole day nga kami doon. So, kaya imagine, marami kami doon. So, kaya mainit talaga. Pero, very fulfilling talaga. Pero at least, nai-enjoy mo yung pagpapak ng mga ganung bagay. Yes, may na-friends din ako doon ng mga ate at kuya ko. So, okay na din yun nga experience for me. Let's pause for a few reminders. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. How did bayanihan manifest during COVID-19 pandemic? Wow, that is the saddest thing para sa akin, na magkakaroon ka ng ganitong tulong pero through nagkaroon ng pandemic, parang hindi ko nais matawag na, kasi meron din akong tumutulong tayo pero yung takot baga. Kasi iba yung pandemic, pag nahawa ka ng iba talaga yung magkakaroon ng sakit. Pero manifesting during COVID-19 sa pandemic is was the sin on people volunteering to help, no? Isa yung pagtulong, tapos you will contribute foods. Yun nga yung effort during sa
pandemic din yung mga medical supplies, supporting affected families and providing emotional support to those in need. So, yun, isa din po yung siguro sa emotional support, hindi ko masyadong naano kasi during that pandemic, meron po kaming trabaho at that time, but mga ilang buwan siguro na sarado yung pinagtatrabaho namin dahil nga gawa ng sa batas na bawal na magtrabaho because of pandemic. So, yung mga support system ng mga employer namin, at least nandoon po sa mga, they provide our needs like yung, especially yung mga pagkain, mga gamot. So, pero kami mismo, ang tawag nito, we cannot able to reach through helping them because, yun nga, may takot kami baka mahawa sa mga, kasi wala naman sigurong during sa pandemic siguro wala naman sigurong nahawa kundi halos po sa atin is yun nga nagka COVID-19, but we are grateful at least andito pa rin po tayo, awa ng ating Diyos, yun. So, yes, masyadong parang carried away sa atin. Gusto kong umiyak pero wag na, baka iiyak tayong lahat. So, for me naman, hindi kami masyado nakapag-give kasi yun nga dulot ng takot, pero nagbigay din kami sa mga families namin, yung ganon, yung nag-helmet kami, nag-face mask, para talaga kami frontliners doon kasi nagmamotor kami ni Daddy mag-give ng pagkain kasi wala na silang pagkain, so we need to give. So, meron din yung bagong pa lang ng COVID-19 attitudes na nawala din yung work ni Daddy. Yun talaga yung first na may tumulong sa amin unexpected. So, Bayanihan is still there talaga. Hindi talaga nawawala sa puso ng mga Pilipino. Na kahit distant, yung hindi mo masyadong close na family, sila pa yung tumulong sa'yo na first, diba? So, yun nga, sabi nga ni Ate Tins na kahit takot ka or ganyan, pag may help talaga, diba? Kailangan mo talagang sumuong sa mga nakakatakot na dapat mong suungan. Imagine niyo po yung COVID-19, hindi po siya basta-basta kasi yung sakit na dulot na nakakahawa is sobrang nakakatakot talaga. Yung sa akin po is, bali, sa amin pong pamilya, dalawa po kami ng asawa ko yung nagkaroon ng tawag nito, COVID-19. But I'm happy to say na yung mga anak ko is parang mild lang, pero hindi talaga, hindi ko masabing COVID or whatever kasi pag ubo, COVID na yun. COVID na kasi yun ang naging ganun. So, yun nga. Pero grabe yung tulong. Kami din mismo is we experience the help of others, like yung binigyan ka ng tulong na financial at saka yun nga, food supplies at saka mga gamot para sa dulot ng COVID-19. Yes, so yun nga, bayanihan is still there. So, can bayanihan be practiced online or remotely? So, for me, yes, because bayanihan can extend virtual platforms such as crowdfunding, organizing virtual volunteers efforts, or helping people with online resources during times of crisis. Because, yun nga, yung bayanihan, wala na siyang ngayon, yung hindi na lang siya, yung parang i-carry mo, yung hindi na ngayon kasi hindi siya literally na talagang ibibigay mong kusa. Kasi modern na tayo, nasa modern world, remote na tayo, 'di ba? So may mga food panda na, may mga Maxim. So in that way, papadalhan mo na lang yung kailangan ng yung mga may nangangailangan. So you will give them the needs. So like mga medicines, ganyan. So which is malaking tulong yun. Yes. So big help talaga yung mga Maxim. Sila talaga yung nasa sa mga frontliners. Frontliners talaga. Yes. Yung delikado yung ginagawa ng mga frontliners. Pero kami naging frontliners din kasi gawa nga yung namin is mga spare parts ng sasakyan, pero yun nga dahil utos ng kataas-taasan na bawal na magtrabaho kaya nahinto yung trabaho. Kaya nga. So
Malaki talagang tulong ng Bayanihan is still there kasi kahit pa-maximo na lang yung kailangan nila, okay na yun kasi at least May GCash na ba at that time? Yes. Inopen na nila yung GCash kasi hindi ka makalabas para mag-withdraw. So, nag-GCash Kaya doon pala na. na yung GCash. Oo. Yun, doon na-invento. Na-invento si GCash. Yes, At so- least may ganun. So, next, Ate Teens. What is the Bayanihan Act in the Philippines? So, the Bayanihan is the Bayanihan to Heal as One Act was a law Enacted. enacted in 2028 to 2020? provide 2019 mali pala yun bakit na punta 2025 pala tayo ngayon. So 2028 to provide the financial and resource and emergencies measures to help Filipino during the COVID pandemic. Yun nga yung sabi natin kanina na isa yun sa mga ginagawa po na yung pagtulong sa kapwa by helping others to one another. Tama ba yun? Na kahit wala man tayong natin sa financial, di tayo masyadong stable, pero yung effort na gawa natin yun yung pinakamalaking tulong na maging action mo para sa tinutulungan mo na nangangailangan talaga ng tulong, like yun nga ang topic natin kasi is bayanihan. So doon mo makikita talaga ang pagiging solidarity, yung ng kusang loob na pagtulong sa kapwa. Yun talaga yun. Yes, no, so tama yun lahat sinabi natin Teens na yung tinakal nga natin kanina, remote na, nasa modern world na. So kahit hindi man lang personal mo na ibigay, at least yung effort and yung heart mo ay nandun to help. Yes, so next is what values are emphasized by the concept of bayanihan. Bayanihan emphasizes the values such as compassion, empathy, selflessness, community responsibility, and collective action for the greater good. So, yun nga yung selflessness, yung pagtulong mo kahit walang-wala ka na or you're not financially stable, sabi natin Teens, at least yung effort and yung kusa mo na pagtulong, 'di ba? Kahit konti lang, kahit 200 pa yan or ganyan, 'di ba? If may tira kang food and may nanghihingi sa'yo, you can give that if may pondo naman kayo na food. So, yun nga yung empathy and compassion to help one another. So, parang responsibility na natin yung as a community, diba, Teens, na mag-help talaga each other. Yung pagtulong kasi kusa, hindi naman yun inaantay mo kung ano yung kapalit. Yes. Ang pagtulong kasi is, matatawag mong bayanihan is yung love talaga. Yun yung siguro ang para sa akin is that is the root word na gagamitin natin kasi bayanihan is helping one another. So pag wala kang love, wala, parang di mo tumulong ka kasi you don't love that kind of action. So wala. So ibig sabihin talaga pagsasabihin natin na bayanihan, yun talaga is meron kang love sa puso mo na talagang gusto mong tumulong sa kapwa kahit na walang kapalit na ibigay sa'yo. Yes, Yun kasi yun. pangit naman din yun if mag-help ka magantay. kasi gusto mo may kapalit, May kapalit diba? na tulong. Parang naman yun. Pero parang naging practice din yan ng mga Pilipino. Hindi ko alam sa ibang bansa, pero some of Filipinos sa ngayon, yun yung naging practice na I want to help because may ma-help din sila. para someday, somehow, may in return, meron din silang itulong sa akin. Parang naging ganun din po yung mga perception ng ibang Pilipino. Kaya tinatawag nga utang na loob, yung parang Utang na ganun. loob pala yun. So, Yes, parang pag mag-help ka, may utang na loob na ako so nito. beware of utang na loob. Let's pause for a few reminders. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you
touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. So next is bayanihan limited to just physical help. So as we said kanina na hindi, because bayanihan also encompasses providing financial support, emotional encouragement, sharing resources, or offering knowledge to help others. So yun nga sabi namin kanina na titins na kahit na yung sa COVID-19 na hindi talaga maka-physical help, at least emotional lang man, ganyan, or kahit through GCash sa financial, ganyan, or pamaksim mo, di ba at least may na-help ka, so hindi pa rin siya na nawawala yung bayanihan. Am I right, Ate Teens? Yeah, you're right, Atalia, kasi yun yung maano mo yung solidarity, yung pagkasulid nga ng mga Pilipino, kahit anong problemang sinusuong mo, andyan tayo, tumutulong pa rin, kahit nga wala tayong ibibigay, pero at least yung effort man lang, makapagtulong man lang tayo, so iba na yun. That's compassion talaga towards the person, ganyan. So next, Ate Teens. So, ganito pala, what role does bayanihan play in Filipino communities today? Ano kaya yung roles ng mga Pilipino? Meron ba din po bang bayanihan sa labas? So, ito yun in today's content, bayanihan remains a key value in fostering social cohesion, especially in time of disaster, recovery, community development, and crisis management. So, yun nga sa napag-usapan namin kanina na ma-financial man, tawag dito, emotional o may problema ka sa emotional, natatawag din yung bayanihan siya kasi that is one of helping people na you have to encourage someone kahit pagka hindi, ang bayanihan is hindi lang po yun sa financial or sa pagtutulong sa sa bahay, tawag ito pag-lift or pag-carry sa bahay, kundi po sa kahit meron kang problema sa emotional problem mo, doon mo po rin na ang Pilipinos, yung mga spirito talaga ng Pilipino, hindi nawawala yung pagtulong kahit sa may problema. Kahit anong problema yan, yun nga yung nasabi namin kanina na kahit anong mga problema is, yun ang mga Pilipino nagdadamayan kahit walang-wala sila sa isa't isa. No? So, helping one another, encouraging one another, and love one another. Hindi po yung love one another is mamahalin mo siya kasi may gusto kang ibig sabihin or ibig ipaparating, kundi you love someone because you want to help. Yun po yung natin dun sa bayanihan na topic po. Yes, so next is, can bayanihan be practiced in urban areas? So yes, while bayanihan is often associated with rural settings, urban areas also display the spirit through community initiatives like neighborhood support programs, donation drives, and volunteer work. So, yun nga sabi namin titits, kahit nga sa yung, di ba may fire dun sa LA ba yun? Ganyan. Kahit yung mga Filipinos doon, nagdo-donate sila. That is what you call donation drives, di ba? Yung, nasa ibang bansa na sila, pero their urge, their urge to help, and their compassion to help the people, who's in need, 'di ba? Talagang umaapaw talaga yung compassion ng mga Filipinos kasi nga yun yung culture namin mga Filipinos na bayanihan, to help others, to help the neighborhood, like that. So nakita mo din ba yun na news at teens like mga Filipinos, OFW, ganyan? Parang mga ilang Filipinos yung nandun, pero yung sabi ni Atalia na yung urge na tumulong sa kapwa, hindi na kailangan na tatapikin ka pa para tumulong, but kusa talagang ginagawa. Yes. Yun yung spirit of na mga Pilipino nga, na meron silang love, kahit na hindi mo kano-ano, basta kung willing kang tumulong, talagang tumutulong para sa ikabubuti po ng like sa mga pangyayari. Yun nga sabi ko na you have to love someone kahit di mo nga kano-ano, basta importante is If yung nag-need siyang help. pag kailangan niya ng tulong, if she needs help, pag meron ka ring itutulong, pero kung wala ka naman itutulong, pero at least
yung pagko-comfort is isang malaking factor na din po yun. Yes, so yun nga, bilib talaga ako sa mga Filipinos kahit nasa ibang bansa na sila kasi hindi pa rin nila nakakalimutan yung bayanihan na Diyan word. tayo nakilala kasi Yes. yung Pilipino is matulungin talaga. Kaya nga yung kinukuha sa labas na mga halos mga Pilipino Oh, kasi mga caregiver, ganon. kasi yung mga Pilipino talaga mga Hardworking, mga mababae. sasabihin ko sana mga pero na yun, ibang na yun. Yes, so how do Filipino festivals reflect the concept of bayanihan? So, many Filipino festivals such as town fiestas are based on communal participation and cooperation, where people work together to organize events, share food, and showcase local culture. So this is a topic na gusto kong itakol kasi about siya sa mga bayanihan, sa mga fiestas. Kasi sa amin dun sa province ni Mami Ate Teens, pag may fiesta talaga, yung parang ang busy-busy nila, ganyan. Lahat nagtutulungan. Oo, kahit walang money, basta kung anong nandun sa bahay mo, di Yun ba? yung pinaka-importante doon. Yun yung essence ng bayanihan. Yes, talaga. Kasi yung province, small town lang naman yun. So, hindi siya gaano big. So, pag pumunta talaga kami doon, pag may fiesta, talaga natutulungan sila yung mga bandaritas. Isang barangay na yung nandoon. Oo, yung bandaritas nila. Pero sama-sama, tulong-tulong talaga sila mag-asikaso sa fiesta nila doon. So, kaya parang na-culture shock ako kasi dito sa city, iba yung sa city kasi may kanya-kanya, ganyan. Pero doon talaga sa province, lahat talaga yung, parang sa province yung mas may bayanihan. Yun nga, sabi ng iba, mas nais pa naming tumira sa province. yung ganong mga lugar kumpara sa city kasi alam mo naman yung syudad nga is kanya-kanya na, hindi na ganun katulad sa mga provinces namin po na yun nga, nagtitipon-tipon bawat pamilya. Pero pag dito na sa kahit neighbor, don't expect na they are going to invite you to eat their house. Yung bahay pala kakainin yung food. Bahay ang kakainin, hindi yung pagkain. Yes, na-experience ko din kasi yun yung sa may kasi yung church nila doon ba yung parang may organization sila na lahat talaga yung table nila na malaki, may maraming Puno ng food. pagkain. Oo, yung covered court nila, may malaking table din na may maraming food. Ganyan, parang na-culture shock ako kasi parang hindi naman ganito sa city, ganyan. Iba talaga yung Oo, syudad. yung nag-work talaga sila together, ganyan. Pag may need ng help dun sa neighbor nila, yung Kasi dito sa city kasi yung may talent lang. Oo. Pero sa mga kagaya sa mga provinces po is kahit wala kang talent basta you are willing to help, yun ang doon. Sige, pag kaya mong tumulong ka, wag kang Kaya nga. manood ka lang diyan. Dapat you have to help us kahit na hindi mo kayang wala kang idea kahit sa effort lang man. kahit sa ganun. effort lang, yun talaga yun. Yun din sa province din kasi sila ng yung pig nila, yung baboy nila, so hindi na sila kailangan gumastos, ikakahatay na lang nila yung baboy. So yun na lang i-offer nila or i-give nila. Yun yung naging kaibahan sa city at saka sa province. Kasi pag sa province, sa syudad, gaganito, I want this, I want that. Pero doon sa bukid, kailangan mong akyatin, tapos yung baboy, kailangan mong habulin, tapos para kakatayin. So, yun yung naging kaibahan sa city at saka sa province. So, anong mas prefer mo sa dito or sa province talaga if may lang talaga, may chance or may province talaga. Pero but I can't leave my responsibilities here naman sa city. So umuwi naman din kami doon sa province nila Mami, ganyan. So at kahit yun man lang tayo, pwede tayo kahit sa bukid, pwede kahit sa syudad, pwede tayo kahit saan talaga. Kahit saan. Kahit nga sa mga basta may kainan. Yung tinatawag nila sa mga Pilipino na asay. Kung asay kaon, andoon yun. Kasi asay is parang everywhere na may event. Kahit saan. Kahit saan, nandoon yun. Kahit hindi mo iniimbita, pumupunta talaga. That's the Bisaya term here, asay. Asay. Yes, so next, Ate Teens. Okay, how can people...
pwede na to i-change or pwede na. sige, sige. How can people practice bayanihan in everyday life? Paano ba? So, we can practice it by siguro helping, yun nga, sa Neighbors. pagtutulong to help their neighbors, yung voluntary na pagtutulong. Then yung sa community, hindi na siguro dapat ikaw yung i-approach or you are the one na maging responsable to help in the community, or kung ano ba dapat na kailangan mong pwedeng gawin para sa community. So, and hindi naman talaga magiging, yun nga, don't expect in return sa pagtulong, kasi yung pagtulong is kusa, at saka kung ayaw mong tumulong, it depends on you. Hindi ka naman siguro pipilitin ng gustong magpatulong sa iyo. Importante lang is yung willingness na tumulong ka, at saka huwag kang tumulong kung you're always more yung palagi kang May say ka talaga. may sika na ba't ba to ginagawa, hindi naman dapat to ako yung gumagawa. So wag mo na lang gawing ano yun para hindi maging issue para sa iyo. So bali yun nga, sabi natin na don't expect in return, kasi ang Diyos nang bahala sa iyo kung ano yung ibabalik sa iyo dahil tumulong ka. Yun naman yun eh. Pero kahit nga sa pagtulong, ba't pa natin ipagpaano na nagpapaabot tayo na merong, or ano tawag dito, hinihintay natin na may dumating tulong. So dapat mismo din tayo na kusa din nating gagawin yun. Huwag na nating hayaan, huwag na nating anuin pa sa iba na tatapikin muna tayo at para tumulong tayo sa iba. Yun nga yung sabi is yung willingness, yung pagkukusa. Yes, and kahit sa house nyo, sa family, it can din bayanihan, because like washing the dishes, ganyan, magtutulong ka, mag-sweep the floor, ganyan, daily task, kumbaga ganun. So helping one another kasi so nandun din sa So family yun yung nyo din. pinaka-basic na Yes, work sa household chores, pero di ko alam. No comment on that. Or sa small businesses din, ganyan. Kung may small businesses ka, you should help her or him, your friend or your family with small businesses na yung parang i-commercial mo yung nila, yung businesses nila, 'di ba? So that's the way of helping. Pero ang bayanihan ba, pwede ba siyang i-implement or Yes, actually hindi natin alam kasi unconscious tayo na may bayanihan pala tayong nagawa. So, hindi mo alam na nag-help ka na pala, bayanihan na pala yun, ganyan. So, hindi talaga siya expected, like, kusa mo lang talaga siya na do. So, yes, for that's it for now, Ate Tin. So, next na naman yung topic natin is may matatakot pa tayo magaganda and about pa din sa culture ng mga Filipino. So, again, I am Athalia Nicole. and I am Teens Gallego. And this is our segment, Wow Pinoy!